Ano nga ba ang tuberculosis? Hi guys! Bagong araw, bagong kaalaman. Ang tuberculosis ay isang sakit sa baga at ang pangunahing dahilan nito ay ang bakterya na tinatawag nating Mycobacterium tuberculosis. Isa itong nakakahawang respiratory disorder at usually ang mga naapektuhan nito ay mga taong may mababang immune system, gumagamit ng pinagbabawal na gamot, nasa kulungan, homeless at risk din ang mga taong nasa community na mayroon ng naging cases ng tuberculosis. Okay, so ano nga bang nangyayari sa tuberculosis? So kapag na-expose ang sarili mo sa Mycobacterium tuberculosis, may dalawa lang siyang pupuntahan. Ito ay ang latent tuberculosis o di kaya naman ay magiging primary progressive tuberculosis. Sa latent tuberculosis, ang nangyayari dito ay nagre-responde agad ang ating immune system at kinakain nila ang mga bakterya. Bubuo sila ng calcification na tinatawag natin na granuloma at babantayan nila ang mga bakterya na ito upang hindi sila mag-cause ng kahit anong problema. Ang mga granuloma na ito ay mapupunta lang sa lower lobe ng ating lungs at doon na sila i-store ng ating katawan. Pero mag-iingat pa rin dito sa latent tuberculosis dahil kapag nagkaroon ka ng ibang mga sakit at naging immunocompromised ka, maaaring ma-reactivate ang mga dormant na tuberculosis at tinatawag itong secondary tuberculosis. Pagdating naman sa primary progressive tuberculosis, ang nangyayari dito ay kapag na-expose ka sa bacteria, hindi agad nalalabanan ng ating katawan ang mga bakterya na ito at doon na sila magkukos ng problema. After manatili ng mga bakterya na ito sa ating lower lobes, aakyat ngayon sila sa upper lobes ng ating mga lungs kung saan sisirain at kakainin nila yung mga tissues dito. Right, so wala naman talagang usual na sintomas ang tuberculosis kapag nasa primary stages ito. Pero kapag nagsimulang sirain at kainin ng mga bakterya ang mga tissues ng ating lungs, dito na magkakaroon ng bleeding. Kaya minsan sa mga pelikula nakikita nyo na umuubo ng dugo ang mga taong may tuberculosis. Pangalawa ay pag-ubo na may plema. Dahil nga nagkakaroon na ng irritation at ito ang paraan ng ating katawan upang subukang ilabas ang mga bakterya na ito. So may iba't ibang klase tayo ng complications. Una yung tinatawag natin na pleural effusion. Ito yung pagtutubig ng protective layer ng ating lungs kung kaya't hindi na ito makakapag-function ng maayos. At dito mahihirapang huminga ang pasyente. Pangalawa ay ang pag-inflame ng mga tubo na daanan ng mga hangin. At kung natatandaan ninyo, ito yung tinatawag nating pneumonia. Pero specific ito sa bronchopneumonia. Pwede ring mag-leak ang mga hangin. Natawag namin itong pneumothorax. Dahil din sa immune response ng ating katawan, pwedeng maapektuhan ang parte ng ating utak na tinatawag nating hypothalamus at ito ang nagre-regulate ng temperatura ng ating katawan kung kaya't nagkakaroon ng fever, night sweats, at decreased weight ang pasyenteng may tuberculosis. Hindi pa yan nagtatapos sa lungs lamang. Meron tayong tinatawag na extrapulmonary tuberculosis. Ito ay nangyayari kapag ang mga bakterya na ito ay pumunta na sa dugo natin. Pwede nitong maapektuhan ang ating utak at mag-cause ng tinatawag nating tuberculosis meningitis. Maaari din itong mapunta sa liver at mag-cause ng hepatitis. Hindi rin makakaligtas ang ating spine. Usually, nandun sila sa may lumbar area, causing Pott's disease. May tendency din na sisirain nila yung mga buto natin at mag-cause ito ng sobrang inflammation. We call it osteomyelitis. Kakawawa din ang heart natin dito dahil may tendency na tumigas ang pericardium. Ito yung outer layer ng ating heart at magkakaroon ng constriction kung kaya hindi na ito makakapag-pump ng maayos. So ano-ano yung mga test na pwede natin gawin? Meron tayong tinatawag na PPD kung saan chine-check ang exposure ng isang tao sa Mycobacterium tuberculosis. Pero hindi ito mag-i-indicate kung active or latent ba ang exposure niya. Remember guys na ang mga taong na-injectan ng BCG ay maaaring magkaroon ng false positive result. Mostly na mga Pilipino ay nag-BCG since babies pa tayo. May ibang test na ginagawa sa atin. Usually, nag-chest x-ray na tayo o di kaya naman may tinatawag tayong Irion Gamma Release Assay. Mas accurate ito na pan-check sa ating mga Pilipino. Meron din tayong tinatawag na sputum culture test at biopsy. Ito na yung mga confirmatory tests. So titignan dito kung talaga nga bang positive ka sa tuberculosis. May programa ang ating gobyerno kung saan ine-emphasize nila ang early detection at early treatment sa mga taong may exposure at existing tuberculosis. Ang pinakamaiksing gamutan na meron tayo ay within 6 months, sundin ang treatment na binigay ng iyong doktor upang hindi ka magkaroon ng tinatawag na drug resistant dahil mas mahirap na at mas matagal ang iyong magiging gamutan.
Tandaan guys na hindi nakukuha sa mga kumot o damit ang tuberculosis. Kung hindi ay napapasa ito sa pag-ubo o pagbahing. Kaya ugaliin nating mag-cover ng ating bunganga at ilong kapag tayo ay nababahing or nauubo. Because this bacteria can float in the air within few hours. Careful tayo. We have to make sure na huwag tayong dudura kung saan-saan, especially kapag may plema. Kasin din natin ang immune system natin sa pamamagitan ng pagkain ng tama, pagpapahinga, bawas sa stress, wag nang manigarilyo, and practice ang safe na pakikipagtalik dahil pwedeng makakuha ng HIV kung saan magkakaroon tayo ng immunocompromised system. Again guys, as a patient, you have the right to protect your identity and privacy. Pero maging mindful din upang hindi natin mahawaan ang ibang tao. Lastly, huwag tayong mahihiyang magtanong sa ating mga doktor or nurses sa mga side effects ng mga gamot na nareseta sa atin upang maiwasan na tayo matakot at magkaroon ng proper compliance sa treatment. Always remember guys na walang nakakahiya sa paghingi ng tulong pagdating sa ating kalusugan. Prevention is always better than cure. So pangalagaan natin ang ating mga sarili. Kung nakarating ka sa end ng video na to, thank you so much for watching. Please spread this and share this to everyone you know para maka-raise tayo ng awareness. And please don't forget to like, follow, and share. See you again next time. Bye!